Ito nga pala yung dahilan kung bakit wala akong mga upload ngayon. Mag-iisang linggo na rin. Kasi mga ilang araw ko na rin hindi nakita si Tandan. Siya si Abbo. Siya yung ampon namin. Kapatid siya ng anak ko sa ina. Nang tinitingnan ko nga yung ospital na yan, bigla ako napayoko at nalungkot. Kasi ang mga oras na yan, yan yung mga oras sobrang lungkot at durog na durog yung puso ko. Pero gaya nga ng mga nakasanayan natin, kahit anumang problema yung dumating sa buhay natin, kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin mabuhay. Para na rin sa mga mahal natin sa buhay. Oops, siya nga pala. Papaalala ko lang sa inyo. Siya si Nathan. Isang batang anghel na napadpad sa amin. 1 taon pa lang siya nung dinala siya sa amin ng mama niya. Dahil nga kasi ang mama niya ay solo parent, tumira sa amin yung bata na yan. Dahil nga kasi wala mapag-iiwanan ng mama niya. At nung mga time rin na yan, wala nang maliit na bata sa amin. Lahat naglalaki yan na. Kaya sobrang gusto rin namin magkaroon ng baby sa bahay. Si Nathan nga pala ay may sakit na hika. Lagi siyang sinusumpong ng hika niya. Pero kahit may hika yung bata na yan, sobrang bibo, makulit, malikot, at sobrang lambing ng bata na yan. Kaya nakakatuwa talaga siyang kasama. Nakakatuwa siyang yakap-yakapin at alagaan. Yung bata na yan, kahit hindi namin siya kadugo, pero higit pa sa tunay na kadugo ang pagmamahal na binigay namin sa kanya. So, hindi ibig sabihin na gano'n. Pag nalalabanan ng bata yung mga agaw buhay na nangyari, maging kampante tayo, matuto na tayo. So, yun lang sana na ingatan natin yung mga bata kasi kawawa. Gusto lang naman nilang mabuhay, gusto lang naman nilang nasa mabuhay dito sa mundo. Matapos nga lahat ng mga pinagdaanan niya dyan sa PCMC na yan, ilang taon, ngayon 5 taong gulang na siya. At nasa poder na siya ng nanay niya, mag-1 taon na rin mula nung kinuha siya at nang sa hindi inaasahan. Ito na nga pala si Nathan ngayon. Awa ng Diyos, bumubuti nga ng gusto yung pakiramdam niya. Nagiging masiyahin na ulit siya. Bumabalik na siya sa dati. Pati yung kain niya, ang lakas na rin niyang kumain. Nakakatuwa. At dito nga pala, ito na yung araw na ilalabas siya ng ospital kasi dadalhin siya sa ibang ospital para magawa yung MIR niya, para ma-check yung utak niya. Dito nga parang nag-iisip-isip yung bata na kung saan na naman siya dadalhin. Pero nakakatuwa lang yun kay Nathan kasi ang brave niya, ang tahimik lang, nag-oobserba sa paligid niya. Hindi niya alam, meron na namang gagawin sa kanya. Sobrang namimiss na namin yung batang yan. Sana makalabas na siya. Pero palagi ko, pagkatapos na itong MIR, baka ilang araw na lang sila dyan sa ospital, palabasin na rin siya. Sana wala namang makitang di maganda sa kanya. Sana maging mabuti ang result. At sana makauwi na rin siya para makasama na namin at makapagpahinga dito sa bahay. Kasi mas maganda kung kasama niya kami. Kasama niya yung mga nag-aalaga sa kanya. Kasama niya yung mga alam niyang tunay na pamilya niya. At eto, malapit na siya sa ambulance niya. So kung titingnan niyo siya, parang kampante lang. Nakakatuwa lang. Kasi talagang sanay na rin siya sa mga tao. Ay nako Nathan, pagaling ka agad para makapaglaro na tayo. At yan nga, ipapasok na siya sa ambulance niya. Baby! Hala! Grabe! Dito kung mapapansin nyo, medyo balisa siya. Iba yung pakiramdam niya, nararamdaman ko siya. Nag-oobserba siya sa paligid pero alam ko may takot siya na baka may gagawin na naman sa kanya mga itutusok. 6. After nga pala ng mga mahabang biyahe nila, dumating na sila sa ospital. Medyo naiyak lang siya dito kasi nga meron na namang gawing pagbibibi sa kanya. Siguro kala niya injectionan. Lord, sana po maging clear po ang lahat at sana makalabas na po si Nathan. Kayo na po ang bahala sa kanya. So kung mapapansin nyo, andito na naman tayo sa PCMC. Dahil nga si Abo, inatake na naman ang hika. Kung maaalala nyo si Abo last time, siya yung blinag ko na bata na
na nakaamoy naman ng pintura that time doon sa nilipatan nila ng mama niya. Kasi nangungupahan lang yung mama niya. And then, sinama na niya yung bata doon sa nilipatan nila. Ayun, nakaamoy ng pintura doon sa kwarto. So, doon siya malala, natubuhan siya. Ngayon, na-trigger yung higa niya, bumaba yung oxygen. Kaya tinakbo siya din sa emergency. So, ngayon medyo nakaka-recover naman na yung bata. At mag-atidan tayo ng food ng bantay, which is yung mama niya. Thank you dahil hindi na siya tinubuhan. Maraming salamat kay Lord. Lagi niyang ginagabayan si Abbo. So, natin ko lang ito muna. Tara. Sige, salamat ah. So, yun, natin na natin. Hindi na tayo. So, hopefully, mamayang gabi o bukas ng umaga, makalabas na siya. Alam nyo ba, nung unang tinakbo yun sa ospital, si Ampo, si Raytan kasi ang pangalan niya. Tinakbo yun sa ospital nung nakaraan. Naipasok siya sa ICU. So, talagang na 50-50 yung bata nun. Ang masaklap lang, wala pang isang buwan, ito na naman, na-trigger na naman. So, yun yung dapat medyo naiiwasan natin sa bata, lalo't mahika. Ingatan natin sila kasi kawawa. Maswerte nga kami at medyo malakas-lakas ang katawan ni Nathan. So, pinakaya talaga niyan. So, hindi ibig sabihin na gano'n. Pag nalalabanan ng bata yung mga agaw buhay na nangyari, maging kampante tayo, matuto na tayo. So, yun lang sana, ingatan natin yung mga bata kasi kawawa. Gusto lang naman nilang mabuhay, gusto lang naman nilang nasa mabuhay dito sa mundo. A few moments later. Bali ngayong araw nga pala lalabas sa sinitan. So wala siyang bantay kaya ako na yung magbabantay sa kanya at yung mama na niya magpaprocess ng papel. Dito nga kung makikita nyo, nagulat talaga siya. Nagulat siya. Nagulat siya. Oh, sabi niya, oh. Kita mo tita? Pogi, okay ka na? Opo, ayun yung ano yung 99 yung dapat ganyan lang 95 pa. Opo. Okay ka na, okay? Okay? Okay na, okay. Ano nga po na? JJ daw niya. Sige mo. Yay! Bless mo na Tito B. Galing na ikaw? Ha? Ano yan? Yung buhay mo? Yung buhay mo? Ano yung buhay niya? Lolo? Lolo? Tingnan ang buhay mo, B? Matibay-tibay na yung buhay mo, Okay na ulit, Oh, Lolo. Kiss Tito B. Kiss Tito. Love you. Kiss mo na wala. Tuwing ka may wala. Wawa na mo ba? Wala na wala mo. Kiss mo na wala. Wait lang natin si Mama para ayusin yung papelan. Ako uwi na ikaw ay wala, ha? Apa? Makalipas nga pala ang mga ilang taon ay eto, nagbago na itsura ni Nathan, tumangkad at napakagwapong bata. Tapos kung mapapansin nyo, ang ganda ng pangangatawan. Nang sa biglang hindi inaasahan, binigla niya kami.
Oo, ano yung bata yan? Sa punto nga na to, hatid na siya sa hukay niya. Dito halo-halo ng emosyon na nararamdaman ko. At habang ginagawa ko nga pala tong video na to, para meron pa rin akong alaala sa kanya, hindi ko mapigilang umiyak. Sobrang sasaktan ako. Sobrang hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Sobrang mahal na mahal ko kasi ang bata na yan. Ang dami namin pinagsamahan ng bata na yan. Higit pa sa tunay na ama ang binigay ko sa kanyang pagmamahal. Nathan, paalam. Salamat sa mga masasayang alaala natin, Tan. Salamat at pinaranas mo ulit sa akin maging ama. Kahit sa maiksing panahon, mamimiss ka ni Tito, Abo. Mahal na mahal kita, Abo. Thank